Isang malaking takot ang bumalot sa buong Cebu matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga batang byuda nang walang anumang bakas. Lalong nagimbal ang mga residente ng mabunyag na ang pinakasikat na ihawan sa sentro ng lungsod ay gumagamit pala ng laman ng tao bilang pangunahing sangkap na walang kamalay-malay na tinatangkilik ng mga parokyano araw-araw. Ngunit, sino nga ba ang tunay na utak sa likod ng lahat ng lagim na ito? At gaano pa katagal bago may susunod na biktima? Ang gabi sa Cebu ay tila payapa. Ang mga eskinita sa gilid ng syudad ay puno pa rin ng ilaw neon mula sa mga kapehan, mga naglalako ng street food, at tawanan ng mga kabataang nagtatambay sa gilid ng kalsada. Ang amoy ng katatapos na ulan ay nananatili pa rin sa hangin, kasama ang usok ng mga sasakyan at inihaw na baboy. Ang mga taong dumaraan ay tila walang inaalala, dahil ang Cebu ay kilala bilang isang lungsod na palakaibigan, isang syudad na laging buhay kahit sa kalaliman ng gabi. Ngunit sa likod ng masiglang tanawin, may isang kakaibang pakiramdam na unti-unting gumagapang, isang anino na nag-aabang ng tamang sandali upang ipakita ang tunay nitong anyo. Sa isang makipot na eskinita sa Barangay Pasil, nakatira ang isang babaeng nasa katanghalian ng buhay na nagngangalang Soledad, o Sol para sa mga kakilala. Kilala siyang palangiti at masipag bumati sa mga kapitbahay. Matagal nang namumuhay mag-isa si Sol matapos mamatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa barko. Ang pagiging biyuda niya ay madalas na nagiging paksa ng mga bulong-bulungan, ngunit hindi niya ito pinapansin. Patuloy siyang nagtatrabaho ng husto, nagtitinda ng mga kakanin sa carbon market tuwing umaga, at tuwing gabi, ugali na niyang maglakad papunta sa kanyang suking tindahan upang bumili ng kape at asukal. Nang gabing iyon, gaya ng dati, isinara ni Sol ang pinto ng kanyang maliit na bahay bago lumabas. Lampas na sa 9:00 ng gabi. Sa kanyang kamay, may dala siyang maliit na bayong na sapat lamang para sa kanyang mga bibilhin. Naglakad siya sa basang eskinita, kasabay ang tunog ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso ng kapitbahay. Sandali lang ako, Sol, bulong niya sa sarili. Kailangan ko pang gumising bago mag-umaga. Kalmado siyang naglakad. Walang anumang senyales ng panganib. Paminsan-minsan ay may dumaraang motorsiklo at maririnig ang tunog ng telebisyon mula sa mga kalapit na bahay. Ngunit pagdating sa isang kanto ng eskinita na mas madilim, nakaramdam si Sol ng kakaiba. Karaniwan, may isang ilaw sa poste na nagbibigay ng malamlam na liwanag, ngunit ngayon ito ay patay. Bumagal ang kanyang mga hakbang. Tila may narinig siyang mahinang kaluskos, parang tunog ng bakal na kinakaladkad sa semento. Sino yan? Tanong ni Sol sa maingat na tono. Walang sumagot, tanging katahimikan. Huminga siya ng malalim, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na baka may nahulog lang na bagay. Binilisan niya ang kanyang lakad, ngunit lalong lumakas ang kanyang kaba. Pagdating sa dulo ng eskinita, natanaw niya ang isang anino ng taong nakatayo sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga. Matipuno ang katawan nito at hindi maaninag ang mukha dahil sa dilim. Ang malinaw lang, hindi ito gumagalaw, nakatayo lang na tila may hinihintay. Permiso, daan lang po, mahinang sabi ni Sol. Hindi sumagot ang tao, bahagya lamang itong lumingon at nagsimulang humakbang papalapit sa kanya. Dahan-dahan, ngunit tiyak. Nataranta si Sol. Umaatras siya, ngunit bago pa man siya makasigaw, may biglang sumakmal sa kanya mula sa likuran. Isang magaspang na tela ang tumakip sa kanyang bibig. Isang matapang na amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit nanlalabo ang kanyang paningin. Ang tunog ng mga kuliglig ay unti-unting humina. Ang tibok ng kanyang puso ay lalong bumilis at pagkatapos lahat ay nagdilim. Kinaumagahan, nagtaka ang mga kapitbahay dahil ang bahay ni Sol ay nakakandado pa rin mula sa labas. Walang usok mula sa kanyang kusina, walang ingay ng anumang gawain tulad ng dati. Si Sol, na laging masipag magtinda ng kakanin, ay hindi sumipot sa palengke. Si Marco, isang batang mamamahayag mula sa isang lokal na pahayagan, ay narinig ang balita habang nagkakape sa isang karenderya. Hindi niya personal na kilala si Sol, ngunit agad na naakit ang kanyang instincts bilang isang periodista. Ang pagkawala ng isang babae sa isang syudad na tulad ng Cebu ay hindi pangkaraniwan. Sir, totoo ba raw na nawawala si Aling Sol? Tanong ni Marco sa isang lalaking nakaupo sa tabi niya. Dong.
Lumabas daw kagabi para mamili hanggang ngayon hindi pa umuuwi. Tinawagan na ang anak niya sa probinsya, nag-aalala na rin. Kung bukas wala pa rin, siguradong malaking balita yan. Tumango si Marco. Alam niyang kahit gaano kaliit na balita ay maaaring lumaki kung tungkol ito sa isang taong kilala ng marami. Mabilis siyang nagsulat sa kanyang maliit na kwaderno, pagkatapos ay nagsindi ng sigarilyo habang nag-iisip. May kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Nang gabing iyon, sa parehong lugar kung saan huling nakita si Sol, natagpuan ng ilang miyembro ng barangay Tanod ang isang piraso ng tela mula sa duster ni Sol na nakakalat sa basang lupa. Mayroon itong maliit na pulang mansa sa dulo, tila tuyong dugo. Nagkatinginan sila at isa sa kanila ay nagsalita ng nanginginig, baka may masamang nangyari sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkawala ni Sol sa buong syudad. Sa palengke, sa mga kapehan, sa mga kalsada, lahat ay pinag-uusapan ito. May nagsasabing dinukot siya, may naghihinalang tumakas. Mayroon pa ngang nangahas na manumpa na nakita nila ang isang itim na anino na sumusunod kay Sol ng gabing iyon. Sinulat ni Marco ang lahat ng usap-usapan sa kanyang mga tala. Para sa kanya, hindi ito simpleng kaso ng nawawalang tao, may mas malaking bagay na nag-aabang sa likod nito. Hindi niya lang alam kung ano. Sa maliit na bahay na naiwan, nanatiling nakakandado ang pinto, sarado ang mga bintana. Walang sinuman ang nakakaalam na ang pagkawala ni Sol ay simula pa lamang ng isang serye ng mga nakakakilabot na pangyayari na iayanig sa buong Cebu. Ang isang payapang gabi ay kumuha ng isang buhay ng walang bakas. At hindi pa namamalaya ng syudad na ito ay simula pa lamang. Hindi natutulog ang Cebu. Ang gabi ay laging puno ng ingay. Mula sa mga nagtitinda sa bangketa, sa musikang bumabayo mula sa mga videoke bar, o sa kwentuhan ng mga taong nakaupo sa mga karenderya hanggang madaling araw. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lugar na hindi nawawala ng tao, ang ihawan ni Mang Nestor. Ang maliit na kainan ay nakatayo sa gilid ng isang pangunahing kalsada malapit sa merkado. Ang mga simpleng mesang gawa sa kahoy ay maayos na nakahanay, ang dilaw na bumbilya ay nakabitin ng mababa, at ang usok mula sa iniihaw na barbecue ay sumasayaw sa hangin, nagkakalat ng amoy na nagpapagutom sa sinuman. Tuwing gabi, mahabang pila ang nabubuo, mula sa mga empleyado ng opisina hanggang sa mga estudyante. Lahat ay handang maghintay para matikman ang barbecue ni Mang Nestor na sinasabing may kakaibang sarap sa buong Cebu. Wala talagang tatalo dito, Nong, sabi ng isang suki habang pinapaypayan ang mainit na barbecue sa kanyang plato. Malambot, malasa at tamang-tama ang timpla ng sauce. Mumingiti lamang si Mang Nestor mula sa likod ng nagbabagang uling. Siya ay isang lalaking mahigit 50 taong gulang, medyo mataba, may palakaibigang mukha at malakas na boses. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay sa pagtutuhog ng mga piraso ng karne sa mga stick ng kawayan at pagkatapos ay pabalik-balik na iniihaw sa ibabaw ng pulang-pulang baga. Paminsan-minsan, pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang lumang bimpo na laging nakasabit sa kanyang balikat. Basta, kung hindi ka nakakain ng barbecue ni Nestor, hindi ka pa talaga nakapunta ng Cebu, biro niya na sinasagot ng tawanan ng mga customer. Ngunit sa likod ng kasayahang iyon, mayroong isang bagay na kakaiba. Nitong mga nakaraang linggo, ilang mga customer ang nagsabing nakakaramdam sila ng kakaibang sensasyon matapos kumain doon. Ang karne ay tila sobrang lambot, halos hindi pangkaraniwan ang tekstura. May mga nanahimik na lang dahil sa sobrang sarap, mayroon ding nagbubulungan sa kanilang mga mesa. Nang gabing iyon, nagpasya si Marco na dumaan sa ihawan. Dala pa rin niya ang kuryosidad matapos ang pagkawala ni Sol na mainit na pinag-uusapan. Bilang isang mamamahayag, alam niyang ang pagiging mausisa ay maaaring magdala sa kanya sa isang malaking revelasyon. Marco, pre. Sakto, dito ka, bati ng isang kakilala niyang si Bima, na nakaupo na sa isang mesa malapit sa kalsada. Tikman mo to, iba sa lahat. Umupo si Marco at umorder ng isang platong pork barbecue at 2 puso. Nang unang subo niya, natigilan siya. Ang karne ay napakalambot, tila hindi na kailangan ng lakas para nguyain. Ang lasa ay malinamnam, sobrang linamnam para sa ordinaryong baboy o manok. Ano, pre? Galing, no? Mumisi si Bima, hindi na mamalaya na si Marco ay napuno ng pagtataka. Tumango na lang si Marco.
Mayroong mali, ngunit pinili niyang itago muna iyon. Alam niyang ang isang mahusay na mamamahayag ay hindi dapat padalos-dalos. Sa kabilang mesa, isang dalaga ang biglang tumitig sa stick ng barbecue na halos maubos na niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla ang kanyang mukha. Bumulong siya sa kanyang kaibigan habang itinuturo ang isang piraso ng karne na may kakaibang itsura. Yung litid. Hindi parang sa baka o baboy. Hindi. Hindi to manok, di ba? Nanginginig niyang sabi. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang kaibigan. Ano ka ba? Baka ibang parte lang yan. Ubusin mo na. Ngunit hindi na kaya ng dalaga. Iniwan niya ang kalahating kinain na barbecue sa mesa. Bakas pa rin sa mukha niya ang takot. Si Mang Nestor, na nakamasid mula sa malayo, ay bumuntong hininga lang at nagkunwaring walang nakita. Mas lalo niyang binilisan ang pag-ihaw. Lumalalim na ang gabi. Nagsindi si Marco ng sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagmamasid sa bawat kilos sa ihawan. Habang lalo siyang nagmamasid, lalo niyang nararamdaman na may malaking sikretong itinatago sa likod ng sarsa at mausok na ihawan. Matalino talaga yang si Nestor, bulong ng isang matandang customer sa kanyang kasama. Isipin mo, ilang dekada nang nagtitinda, hindi na ubusan ng karne. Saan kaya niya kinukuha lahat ng iyon? Ang bulong na iyon ay lalong nagpatutok kay Marco. Mabilis siyang nagsulat sa kanyang kwaderno. Isang malaking tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Saan nga ba talaga kinukuha ni Mang Nestor ang lahat ng karne? Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang kumalat sa social media. Isang customer ang nag-upload ng litrato ng isang tuhog ng barbecue na may piraso ng karning tila hindi pangkaraniwan. Isinulat niya na ang barbecue ay kamukhang-kamukha ng laman ng tao. Naging viral ang post. Nagsimulang mag-usap ang mga tao, may mga tumatawa, mayroon ding kinikilabutan sa takot. At nang iugnay ito sa kaso ng pagkawala ng ilang byuda sa loob ng ilang buwan, nagsimulang lumago ang mga ligaw na tsismis. Baka ang barbecue ni Mang Nestor ay hindi lahat galing sa hayop. Mariing itinanggi ni Mang Nestor ng tanungin ng mga reporter. Halatang nasaktan ang kanyang damdamin. Tsismis lang yan. Halal ang karne ko. Malinaw ang pinanggalingan. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan, malakas niyang sabi. Ngunit habang lalo siyang tumatanggi, lalo namang nagdududa ang mga tao. Sa mga sumunod na gabi, puno pa rin ang kanyang ihawan, ngunit nagbago ang tingin ng mga customer. Kalahating mausisa, kalahating natatakot. Isinulat ni Marco ang kanyang ulat ng may pag-iingat. Hindi niya maaaring akusahan ng walang ebidensya, ngunit alam niyang mayroong dapat hukayin ng mas malalim. Ang pagkawala ni Sol, ang hindi naubos na supply ng karne, at ang kakaibang lasa ng barbecue, lahat ay tila magkakaugnay. Hindi pa lubos na namamalaya ng Cebu. Masarap pa rin silang kumakain ng barbecue, tinatawanan ang mga tsismis, at sinusubukang isipin na lahat ay isyu lamang. Ngunit sa likod ng nagbabagang uling at nakakatakam na amoy, may isang madilim na sikreto na handang sumabog anumang oras. At para kay Marco, ito ay simula pa lamang ng isang bangungot na iayanig sa buong syudad. Hindi na mapakali ang Cebu. Ang tsismis tungkol sa ihawan ni Mang Nestor ay kumalat ng mas mabilis pa sa hangin sa tabi ng Mactan Channel. Mula sa mga kapehan hanggang sa munisipyo, iisa lang ang pinag-uusapan ng mga tao. Totoo nga bang ang barbecue na kinakain nila ay hindi mula sa hayop kundi sa tao? Sa simula, marami ang itinuring na biro lamang ang tsismis. Ngunit ng isang user sa social media ang naglakas loob na manumpa na nakakita siya ng isang maliit na piraso ng daliri sa kanyang plato, kahit na malabo ang litrato, gumuho ang kapanatagan ng mga residente. Nagsimulang mag-alinlangan ang mga tao, ngunit marami pa rin ang pumupunta sa ihawan. Dahil ba sa kuryosidad, o dahil sa adik na sila sa lasa nito? Si Marco, na mula pa sa simula ay nagdududa na, ay naramdamang ito na ang tamang panahon para mag-imbestiga ng mas malalim. Alam niyang hindi dapat makontento ang isang mamamahayag sa tsismis lamang. Kaya nang gabing iyon, bumalik siya sa ihawan, hindi para kumain, kundi para magmasid ng malapitan. Si Mang Nestor ay tulad pa rin ng dati, palakaibigan, puno ng ngiti at abala sa kanyang ihawan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata na hindi mapakali, may nababasa si Marco.
May malaking pasanin na itinatago ang lalaki. Nang lumalim ang gabi at nagsimulang umunti ang mga customer, napansin ni Marco ang isang maliit na pintong gawa sa kahoy sa gilid ng ihawan. Mukhang bihirang buksan, puno ng alikabok at may malaking kalawangin na kandado. Agad na sumigaw ang kanyang instincts, sa likod ng pintong iyan nakatago ang malaking sikreto. Kinabukasan, sa wakas ay kumilos na ang mga pulis. Ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, si Major Dante Reyes, ay nakatanggap ng maraming ulat mula sa mga nag-aalalang residente. Hindi na niya maaaring magbingi-bingihan. Kasama ang ilang tauhan, pinuntahan niya ang ihawan ni Mang Nestor para magsagawa ng inspeksyon. Mang Nestor, gusto lang naming tiyakin, sabi ni Reyes sa isang matatag na tono. May mga seryosong ulat tungkol sa kainan ninyo. Kailangan namin ang kooperasyon ninyo. Sinubukan ni Mang Nestor na magpakahinahon kahit namumutla ang kanyang mukha. Sige po, Major. Lahat ng karne ko, malinaw ang pinanggalingan. Walang kakaiba. Si Marco, na nagawang sumunod sa grupo ng mga pulis, ay nagmamasid lamang mula sa malayo. Alam niyang ito ay isang mahalagang sandali. Sinuri ng mga pulis ang kusina, ang mga freezer, at ang mga gamit sa pagluluto. Sa una, wala silang nakitang kahina-hinala. Lahat ay mukhang normal. Ngunit nang lapitan ng isang pulis ang pintong kahoy na nakita ni Marco kagabi, kumabog ang dibdib ng lahat. Pinuwersang buksan ang pinto. Isang mabahong amoy ang biglang kumalat, tumatago sa ilong ng sinumang malapit. Ang amoy ay sobrang tapang na napilitan ang ilang pulis na takpan ang kanilang ilong. Sa loob ng maliit na silid, natagpuan nila ang ilang malalaking sako ng plastik. Nang buksan ang isa, natigilan ang lahat. Ang laman ng sako ay hindi piraso ng karne ng hayop, kundi laman ng tao, na may mga sariwang hiwa pa. Mayroon ding mga buto na hindi pa nadudurog, na maihalong tuyong dugo na nakadikit sa sahig. Diyos ko, bulong ng isang pulis na nanginginig ang boses. Agad na inaresto si Mang Nestor. Hindi siya nanlaban, umupo lamang ng walang lakas sa isang upuang kahoy habang tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Wala akong pinatay, mahina niyang sabi. Nagluluto lang ako ng kung anong ipinapadala sa akin. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpadilim sa sitwasyon. Nagkatinginan ang mga pulis. Kung totoo ngang hindi si Nestor ang pumatay, kung gayon, may ibang tao na nagsusupply ng laman ng tao. Mabilis na kumalat ang balita ng raid. Sa loob ng ilang oras, nagulantang ang buong Cebu. Dumating ang mga reporter mula sa iba't ibang media outlet, at isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng ihawan. May mga galit, may mga humahagulgol dahil naalala ang kanilang mga nawawalang kamag-anak. Mayroon ding mga nasusuka dahil napagtanto nilang maaaring nakakain na sila ng barbecue mula sa laman ng tao. Isinulat ni Marco ang lahat ng detalye habang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi na siya isang mamamahayag na naghahanap lang ng balita. Siya ngayon ay isang saksi sa isang malaking trahedya na maaalala sa loob ng maraming taon. Isang babae ang biglang sumigaw sa gitna ng mga tao. Ang anak ko. Nawawala rin siya 3 buwan na. Baka siya, naputol ang kanyang boses at bumagsak ang kanyang katawan na sinalo ng mga nasa paligid. Tinitigan ni Marco ang eksena ng maisakit sa puso. Naalala niya si Sol, ang mabait na byuda na nawala ilang gabi na ang nakalipas. Posible kayang naging barbecue na rin siya sa ihawan na ito. Nang gabing iyon, nagdao si Major Reyes ng isang maikling press conference. Sa isang tensyonadong mukha, sinabi niya, nakahanap kami ng matibay na ebidensya na mayroong laman ng tao sa ihawan na ito. Ang may-ari, si Nestor, ay nasa aming kustodya na, ngunit hindi pa tapos ang investigasyon. Hinala namin, may ibang sangkot sa distribusyon ng karning ito. Lalong nagpanik ang mga residente. Marami ang nangakong hindi nakakain ng barbecue kahit saan. Mayroon ding nanumpa na hahanapin nila ang tunay na salarin gamit ang kanilang sariling mga kamay. Samantala, sa kulungan, si Mang Nestor ay nakayuko lamang. Paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong pangungusap na tila sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili. Wala akong pinatay. Nagluto lang ako. Nagluto lang. Gabi na nang umuwi si Marco, puno ng tanong ang kanyang isipan. Sino talaga ang nagsusupply ng karne?
Paano napapasok ang laman ng tao sa ihawan ng walang anumang hinala? At ang pinakamahalaga, may kaugnayan ba ang pagkawala ni Sol sa lahat ng ito? Alam niyang hindi pa natatagpuan ang mga sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang lahat ng nakikita ay panlabas lamang ng isang sikretong mas madilim pa. Hindi na pareho ang Cebu. Nadungisan na ito ng apoy na nag-ihaw ng barbecue mula sa tao. At napagtanto ni Marco na ang paglalakbay tungo sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ang silid ng interogasyon sa himpilan ng pulisya sa Cebu ay masikip at maalinsangan. Ang puting ilaw ng fluorescent ay tumatama sa isang mesang bakal sa gitna. Sa isang panig, nakaupo si Mang Nestor, pagod ang mukha. Namumugto ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabilang panig, matalim na nakatitig si Major Dante Reyes, sinusubukang basahin ang anumang kasinungalingan na maaaring nakatago sa bawat salita. Mang Nestor, matigas ang boses ni Reyes. Nakakita kami ng mga sako na puno ng piraso ng katawan ng tao sa bodega mo. Nagpapanik ang buong syudad. Sagutin mo ng tapat, saan galing ang lahat ng karning iyon? Matagal na nakayuko si Mang Nestor, mabigat ang paghinga. Pagkatapos, sa isang garalgal na boses, sinabi niya, hindi ko po alam, Major. Tumatanggap lang po ako ng padala ng karne tuwing gabi. May isang taong nag-iiwan ng malaking kahon sa harap ng ihawan. Hindi ko na po tinatanong. Sinong tao? Mabilis na putol ni Reyes. Umiling si Mang Nestor. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Hindi ko po malinaw na nakikita. Minsan, driver lang ang naghahatid. Minsan, iba-ibang tao. Lahat sila naka-face mask, sombrero, jacket. Ang alam ko lang, may karne akong natatanggap. At laging marami. Akala ko po, swerte ko lang. Natahimik ang silid. Nagkatinginan ang mga pulis na nakikinig. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa kaliwanagan. Sa labas ng silid, naghihintay si Marco nang hindi mapakali. Nandito siya bilang media, ngunit hindi siya maaaring makialam sa interogasyon. Mula sa salamin, nakikita niya ang mukha ni Nestor na puno ng takot. Ibang-iba sa palakaibigang imahe na nakikita niya tuwing gabi sa likod ng usok ng ihawan. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Reyes na may seryosong mukha. Hindi si Nestor ang utak. Parte lang siya ng kadena. Ang problema, hindi natin alam kung sino ang nasa itaas niya. Nagmamadaling nagtanong si Marco, mayroon po bang ibang lead? Sino ang nagsusupply ng karne? Huminga ng malalim si Reyes. Wala pa. Pero may isang pangalan na binanggit si Nestor ng pabulong. Isang doktor. Natigilan si Marco. Doktor. Sabi niya, ilang taon na ang nakalipas, isang doktor daw ang pumunta sa ihawan niya, bumili ng napakaraming barbecue. At sinabi, mula ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka maubusan ng stock. Pagkatapos noon, nagsimula nang dumating ang mga misteryosong padala tuwing gabi. Hindi na raw siya nangahas na tumanggi. Sabi niya, ang doktor na iyon ay isang respetadong tao, may malawak na koneksyon at masyadong delikadong kalabanin. Ang pangalan ng doktor? Chay. Alejandro Vargas. Mabilis na nagsulat si Marco. Vargas. Isang pamilyar na pangalan. Isang forensic doctor ng syudad na madalas lumabas sa lokal na telebisyon kapag may malalaking kaso. Isang taong iginagalang dahil sa kanyang talino at malapit na ugnayan sa mga otoridad. Mahirap isipin na ang isang taong may ganoong reputasyon ay sangkot sa isang ganito kakilakilabot na kaso. Ngunit habang lalo itong iniisip ni Marco, lalong nagkakaroon ng saysay ang lahat. Sino ang pinakamadaling magkaroon ng akses sa mga bangkay? Sino ang kayang magtago ng bakas ng isang katawan ng walang anumang hinala? Isang forensic doctor. Nang gabing iyon, sa kanyang simpleng inuupahang apartment, hindi makatulog si Marco. Sunod-sunod siyang nagsindi ng sigarilyo, nakatitig sa kawalan habang binabasa ang kanyang mga tala. Ang imahe ni Sol, ang nawawalang byuda, ay lumitaw sa kanyang isipan. Kung totoo ngang ang karne ay galing sa mga biktima, posible kayang si Sol ay naging pagkain na rin sa mga plato ng mga tao. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Tigilan mo na ang paghukay.
Hindi handa ang syudad na ito sa katotohanan. Kung magpapatuloy ka, magiging katulad mo ang mga byuda. Nanigas si Marco. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. 2 grupo lang ang nakakaalam na isinusulat niya ang kwentong ito, ang pulisya at ang mga taong sangkot. Ibig sabihin, alam ng salarin o ng kanyang network kung nasaan siya. Kinaumagahan, sa himpilan ng pulisya, muling ininteroga si Nestor. Sa pagkakataong ito, mas balisa siya. Sinabi ko na lahat. Huwag niyo na akong tanungin. Tagatuhog lang ako ng barbecue. Wala akong pinatay, sigaw niya hanggang sa mabasag ang kanyang boses. Malamig siyang tinitigan ni Reyes. Pero may kasalanan ka pa rin, Nestor. Pinakain mo ang daan-daang tao ng laman ng tao. Hindi ka ba naghinala? Tinakpan ni Nestor ang kanyang mukha. Akala ko po karne ng hayop. Baka, kambing. Pero iba po talaga ang lasa. Pero hindi ko po matigilan. Kahit tumigil ako, darating pa rin ang padala. Kung itatapon ko, kinabukasan may darating na tao at pagbabantaan ako. Sino ang taong iyon? Muling git ni Reyes. Matagal na natahimik si Nestor. Pagkatapos, sa nanginginig na boses, bumulong siya. Tinatawag nila ang kanilang sarili na ang koponan. Sabi nila, nagtatrabaho sila para sa isang pananaliksik. Hindi na po ako nangahas na lumaban. Kumalat ang balitang ito. Lalong nagpanik ang mga residente. Ang mga salitang i-doktor at tiko po ng medikal ay lumikha ng mga bagong chismis. Tila may isang malaking network na mas malalim pa kaysa sa isang simpleng ihawan. Sumulat ang mga lokal na media ng mga sensational na headline. Ihawan, pintuan lamang ng isang madilim TV network. Doktor, sangkot de eskandalo ng laman tao del Cebu. Nagsimulang umugong ang pangalan ni E.C. Vargas, kahit wala pang opisyal na ebidensya. Tinitigan ni Marco ang lahat ng balita nang may magkahalong damdamin. Sa isang banda, nararamdaman niyang papalapit na siya sa katotohanan. Sa kabilang banda, alam niyang ang anino ng panganib ay lalong nagiging totoo. Sa kalaliman ng gabi, nakatayo si Major Reyes sa balkonahe ng kanyang opisina, nakatingin sa tahimik na kalsada. Tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at isang malalim na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Tigilan mo na ang investigasyon, Dante. Alam mo kung sino ang kinakalaban mo. Natahimik si Reyes, nanigas ang kanyang mukha. Nakilala niya ang boses na iyon, isang dating kasamahan na walang iba kundi si Ilse. Alejandro Vargas. Hindi pa mataas ang araw ng lakasan ni Marco ang kanyang loob na pumunta sa pinakamalaking ospital sa Cebu, kung saan nagtatrabaho si Ilse. Vargas. Ang gusali ay marangya, puti ang pintura, at may matataas na salamin na sumasalamin sa liwanag ng umaga. Mula sa labas, mukha itong sentro ng pag-asa para sa mga maisakit, ngunit sa mga mata ni Marco, nagtatago ito ng isang mas madilim na sikreto. Pumasok siya na nagpapanggap bilang isang health journalist. May dala siyang asul na folder at nakasuot ng maayos na polo. Sinubukan niyang makihalubilo sa mga tao. Umingiti siya sa bawat nurse na dumaraan na para bang nagsusulat siya ng artikulo tungkol sa serbisyo publiko. Sa likod ng kumakabog niyang dibdib, iisa lang ang nasa isip niya, sundan ang mga bakas ni Vargas. Ang unang hakbang ay sa administration office. Nagpanggap si Marco na naghahanap ng pangkalahatang datos, ngunit palihim niyang pinagmamasdan ang iskediul ng mga doktor. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ni Vargas, Alejandro Vargas, SE, Forensic and Anatomic Pathology. Puno ang kanyang iskediul, ngunit ang nakapukaw sa atensyon ni Marco ay isang maliit na tala sa ibaba, access sa basement, espesyal na pahintulot. Basement, bulong ni Marco. Isang empleyado na nakarinig ay sumagot ng maikli, espesyal na laboratorio po yan. Hindi basta-basta pwedeng pumasok. Ang sagot na iyon ay lalong nagpatindi sa kanyang kuryosidad. Tanghali, naghintay si Marco sa pasilyo malapit sa forensic department. Nagkunwari siyang nagtatype sa laptop, ngunit sa totoo lang, pinagmamasdan niya kung sino ang mga pumapasok at lumalabas. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Isang lalaking nakaputing coat ang lumabas ng may tiwalang mga hakbang. Si Ilse Vargas.
Ang itsura niya ay naaayon sa inaasahan ni Marco. Matangkad, kagalang-galang. Puno ng kapanatagan ang kanyang mukha. Ngumiti si Vargas sa isang nurse na dumaan, tinapik ang balikat ng isang batang pasyente. Tila siya isang huwarang doktor. Mahirap isipin na ang lalaking ito ay konektado sa mga piraso ng katawan ng tao sa isang ihawan. Ngunit, may isang kakaibang bagay na nakakuha ng pansin ni Marco. 2 security guard ang kasama ni Vargas, hindi bilang mga bodyguard, kundi parang mga bantay. Inalalayan nila si Vargas patungo sa isang pinto na may karatulang restricted access. Ang pinto na iyon ay patungo sa basement. Mabilis na isinara ni Marco ang kanyang laptop at sumunod mula sa malayo. Tahimik ang pasilyo patungo sa basement. Ang mga ilaw ay malamlam at kulay dilaw. Naunang pumasok si Vargas at ang mga gwardiya. Isang malakas na i-clicky ang narinig ng sumara ang otomatikong pinto. Halos mawala ng baka si Marco. Ngunit bago ito tuluyang sumara, malinaw niyang nakita ang isang malaking trolley na hinihila papasok. Sa ibabaw ng trolley, may isang itim na body bag. Nanindig ang balahibo ni Marco. Biktima ng pagkawala, naisip niya. Naghintay si Marco hanggang sa maging ligtas ang paligid bago lumapit sa pinto. Sinubukan niyang buksan, ngunit syempre, nakalock ito. Ngunit, ang kanyang instincts bilang mamamahayag ay nagtulak sa kanya na manatili. Idinikit niya ang kanyang tainga sa metal na pinto. Mahinang narinig niya ang ugong ng makina at kalansing ng metal. At mas kakaiba pa, naamoy niya ang isang malansang amoy, parang bakal na maihalong sariwang karne. Dahan-dahang umatras si Marco, nanginginig ang kanyang katawan. Totoo nga bang may itinatago si Vargas sa basement ng ospital? Gabi, bumalik si Marco sa kanyang apartment. Isinulat niya ang lahat sa kanyang personal na tala. Ngunit, hindi siya nangahas na ipadala ang balita. Mahina pa ang ebidensya. Lahat ay hinala pa lamang. Kailangan niya ng litrato, recording o saksi. Habang nag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Maingat niya itong sinagot. Marco, isang malalim na boses ang narinig. Alam kong sinusundan mo ako kanina. Natigilan si Marco. Boses iyon ni Eve C. Vargas. Huwag kang mangahas na pumasok ng mas malalim, patuloy ng boses. Matalino kang mamamahayag, Marco. Gamitin mo ang talino mo sa ibang bagay. Huwag kang maghanap ng kamatayan. Naputol ang tawag. Tinitigan ni Marco ang screen ng kanyang telepono, namumutla. Malamig ang kanyang katawan. Alam ni Vargas. Alam ni Vargas ang bawat galaw niya. Kinabukasan, nakipagkita si Marco kay Major Reyes sa himpilan ng pulisya. Humihingal, ikinuwento niya ang lahat ng nakita sa ospital. Seryosong nakinig si Reyes. Kung totoo ngang may sikretong basement, ibig sabihin may lugar si Vargas para magtago. O baka isang laboratorio. Pero kailangan natin ng search warrant para maghalughog. Hindi madali. Maraming koneksyon si Vargas. Kung hihintayin natin ang burokrasya, baka may mga susunod pang biktima, Major, giit ni Marco. Matagal na natahimik si Reyes. Alam ko, pero hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Matalino si Vargas. Isang maling hakbang, tayo pa ang gagawing masama. Tinitigan ni Marco ng diretsyo ang mga mata ng Major. Kung ganoon, hayaan niyo akong mag-imbestiga ng mas malalim. Nanlaki ang mga mata ni Reyes. Nababaliw ka na ba, Marco? Hindi ka pulis. Isa ka lang mamamahayag. Pero isa akong mamamahayag na hindi takot mamatay, mahinang sagot ni Marco, ngunit puno ng determinasyon. Nang gabing iyon, muling pumasok ng palihim si Marco sa ospital. Sa pagkakataong ito, may dala siyang maliit na kamera at voice recorder. Alam niya ang panganib, ngunit ang imahe ni Sol at ng iba pang nawawalang byuda ay bumabagabag sa kanyang isipan. Mula sa anino ng pasilyo, muli niyang nakita ang metal na pinto patungo sa basement. Sa pagkakataong ito, bahagyang bumukas ang pinto, sapat para makuhaan niya ng malabong litrato ang isa pang trolley na hinihila papasok. Sa likod ng body bag, nakita niya ang isang piraso ng telang batik, katulad ng huling suot ni Sol bago ito mawala. Halos mapaupo si Marco.
Nanginginig ang kanyang katawan. Baka si Sol nga ang nasa loob. Ngunit bago pa siya makaurong, isang malaking kamay ang tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. Anong ginagawa mo dito? Isang malamig na boses ang sumalubong sa kanyang tainga. Lumingon si Marco. Dalawang security guard ang nakatayo sa likod niya, matalim ang tingin. Nahuli siya. Ang pagkakahawak ng mga security guard ay napakahigpit kaya't hindi maigalaw ni Marco ang kanyang mga braso. Ang maliit na kamera na itinago niya sa kanyang jacket ay halos mahulog. Pilit na ipinayuko ang kanyang ulo, dinala siya sa madilim na pasilyo ng ospital. Bumukas ang isang malaking pinto ng bakal, at sa unang pagkakataon, ipinasok si Marco sa silid na dati ay naririnig niya lamang mula sa labas. Kakaiba ang hangin sa loob. Malamig, may halong amoy ng kemikal. Ngunit may isa pang amoy na nagpaduwal sa kanya, amoy ng nabubulok na hilaw na karne. Ang mga ilaw ng fluorescent ay nagbibigay liwanag sa isang mahabang pasilyo na may pader na bakal. Dinala si Marco sa isang malawak na silid. Tila tumigil ang kanyang puso nang makita ang laman nito. Mayroong ilang mga operating table na gawa sa bakal. Mga itim na body bag na nakasalansan sa isang sulok. Ang ilan ay bukas, nagpapakita ng mga pinutol na bahagi ng katawan ng tao. Sa pader, nakadikit ang mga litrato ng mga nawawalang biktima, tila isang kumpletong archive na may mga medikal na tala. Naroon ang mukha ni Sol. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga, nag-iinit ang kanyang mga mata. Ito ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap. Ngunit kasabay nito, isang tunay na impyerno ang nasa harap niya. Mula sa dulo ng silid, umalingaw ang tunog ng mga sapatos. Lumitaw ang isang matangkad na figura na nakaputing coat. Si Ilchi Vargas. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, para siyang katatapos lang magturo sa mga estudyante, hindi isang taong nakatayo sa gitna ng dagat ng mga bangkay. Marco, kalmado ngunit matalim ang kanyang boses. Masyado kang mausisa. Ang mga mamamahayag na tulad mo ay laging iniisip na ang katotohanan ay para sa publiko. Ngunit hindi lahat ng katotohanan ay dapat malaman. Tinitigan siya ni Marco ng matalim kahit nanginginig ang kanyang katawan. Gawa mo ba ang lahat ng ito? Pumatay ng mga byuda at gawin silang pagkain sa isang ihawan? Bahagyang tumawa si Vargas, ang kanyang kahinahunan ay mas nakakatakot. Pumatay? Hindi. Inililigtas ko ang mundo mula sa mga taong walang silbi. Mga byuda, mga mahihirap, mga itinuturing na basura ng lipunan, ginagamit ko ang kanilang mga katawan. At sa kaunting pagbabago, ginagawa ko silang pagkain na tinatangkilik ng lahat ng walang kamalay-malay. Nasuklam si Marco. Baliw ka. Lumapit si Vargas, tinitigan siya ng malapitan. Hindi, Marco. Isa akong siyentipiko. Alam mo ba kung bakit hindi naubusan ng customer ang ihawan ni Nestor? Dahil ang lipunan ay gutom sa sensasyon. Kumakain sila nang walang pakialam kung saan galing. Isang bagay lang ang sinusubukan ko, gaano kalayo kayang lunukin ng tao ang kabulukan ng hindi namamalayan? Pinaupo ng dalawang gwardiya si Marco sa isang upuang bakal. Itinali ang kanyang mga kamay. Halos mahulog ang kamera sa kanyang jacket. Ngunit pinigilan niya ito gamit ang kanyang katawan para hindi makita. Kinuha ni Vargas ang isang scalpel at itinaas ito sa liwanag. Alam mo, hindi ko dapat sayangin ang oras ko sa'yo, pero gusto kong maging huling saksi ka bago ko baguhin ang mundo. Sinubukan ni Marco na manatiling kalmado. Kung mawala ako, malalaman ng mga tao. Alam ni Major Reyes na nandito ako. Nanliit ang mga mata ni Vargas at bahagyang umiti. Si Reyes? Sa tingin mo kaya niya akong labanan? Lahat ng ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. Walang sinuman ang makakagalaw sa akin. Biglang tumunog ang isang maliit na alarma mula sa isa sa mga makina sa sulok. Sandaling nagpanik ang mga gwardiya at iniwan si Marco ng walang mahigpit na bantay. Ginamit ni Marco ang pagkakataon. Sinipa niya ang isang mesa hanggang sa tumaob ito at nagkalat ang mga body bag. Dahil sa gulo, sandaling namatay ang ilaw. Sa dilim, kinuha ni Marco ang maliit na kamera mula sa kanyang jacket. Mabilis niyang binuksan ang record mode at itinutok ito sa operating table, sa mukha ni Vargas, sa mga litrato ng mga biktima sa pader.
Lahat ay na-record. Ngunit nang bumalik ang ilaw, si Vargas ay nakatayo na sa harap niya. Ang scalpel ay halos dumikit na sa kanyang lig. Matapang ka talaga, Marco, bulong niya. Pero ang tapang mo ay masasayang lang. Bago pa man makasaksak si Vargas, isang malakas na tunog ang narinig mula sa pasilyo. Sinira ang pinto mula sa labas. Pumasok ang ilang pulis, pinamumunuan ni Major Reyes. Ibaba mo ang sandata, Vargas, sigaw niya. Tumawa lang si Vargas. Reyes, huli ka na. Lahat na nakikita ninyo dito ay panlabas lamang. Ang tunay na laboratorio ay nasa ilalim pa nito at hindi ninyo ito mahahanap. Tinutukan ng mga pulis si Vargas, ngunit umatras siya patungo sa isang maliit na lihim na pinto sa pader. Bago siya mahuli, pinindot niya ang isang buton at sumara ang pinto ng bakal. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses mula sa likod. Maaari ninyong isara ang ihawan, pero hindi ninyo kailanman maisasara ang isipan ko. Nagsimula na ang eksperimentong ito. Humingal si Marco, nakatali pa rin ang kanyang mga kamay. Mabilis siyang nilapitan ni Reyes at kinalagan. Baliw ka, Marco. Bakit ka pumasok mag-isa? Ipinakita lang ni Marco ang maliit na kamera na umaandar pa rin. At least, may ebidensya na tayo ngayon. Ang mukha ni Vargas, lahat ng tala, lahat ng biktima. Dapat malaman ng mundo. Tinitigan siya ni Reyes, pagkatapos ay lumingon sa silid na puno ng mga bangkay. Matigas ang kanyang mukha, ngunit nanginginig ang kanyang mga mata. Sapat na ang ebidensyang ito para sirain ang karera ni Vargas, pero hindi sapat para pigilan siya. Natahimik si Marco. Ang mga salita ni Vargas ay umalingaw pa rin sa kanyang tainga. Ang tunay na laboratorio ay nasa ilalim pa nito. Kung totoo iyon, ang natuklasan nila ngayon ay dulo lamang ng isang malaking bundok ng yelo. Nang gabing iyon, nagkagulo ang balita sa lokal na telebisyon. Natuklasan ng pulisya ang isang lihim na silid na puno ng mga piraso ng katawan ng tao sa isang ospital. Ang hinala ay nakatuon kay Easy Vargas, isang kilalang forensic expert. Ngunit nakatakas ang suspect. Tinitigan ni Marco ang screen sa kanyang apartment. Mayroon siyang naramdamang ginhawa, ngunit may mas malaking takot na bumalot sa kanya. Alam niyang nasa labas pa rin si Vargas. At habang malaya siya, sinuman ay maaaring maging susunod na biktima. Malakas ang buhos ng ulan sa Cebu ng gabing iyon. Nakaupo si Marco sa harap ng kanyang laptop sa kanyang apartment, pinapanood ang recording na nakuha niya mula sa lihim na silid. Sa tuwing pinipindot niya ang key play, ipinapakita ng screen ang mukha ni Easy Vargas na nakatayo sa gitna ng mga body bag. Ang malamig na salita ni Vargas ay muling umalingaw-ngaw. Sinusubukan ko lang kung gaano kalayo kayang lunukin ng tao ang kabulukan ng hindi namamalayan. Malakas na isinara ni Marco ang laptop. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat na kanyang pasan. Alam niyang ang recording na ito ang susi. Kung ilalabas ito, malalaman ng buong syudad ang katotohanan. Ngunit alam din niyang sa oras na lumabas ang ebidensya, ang kanyang buhay ang magiging kabayaran. Kinabukasan, nakipagkita si Marco kay Major Reyes sa himpilan ng pulisya. Pagod ang mukha ni Reyes, namumugto ang mga mata dahil sa puyat. Matagal siyang tinitigan ni Marco bago nagsalita, dinala ko na sa mga nakatataas ang recording mo. Sabi nila, matibay na ebidensya, pero ewan ko ba kung bakit ang utos ay itago muna. Huwag ikalat sa publiko. Natigilan si Marco. Ano? Bakit? Malinaw na ang ebidensya. Dapat mahuli si Vargas agad. Huminga ng malalim si Reyes. May pressure galing sa itaas. May koneksyon si Vargas sa politika, sa medisina, kahit sa negosyo. Sabi nila, kapag lumabas ang balitang ito, masisira ang reputasyon ng syudad. Guguho ang tiwala ng publiko. Mas mahalaga pa sa kanila ang pangalan kaysa sa buhay. Kinuyom ni Marco ang kanyang kamao. Kaya ang mga biktima ay numero lang para sa kanila? Yumuko si Reyes. Hindi rin ako sang-ayon pero kailangan mong mag-ingat, Marco. Siguradong hahanapin ni Vargas ang paraan para patahimikin ka. Huwag kang mag-isa. Mabilis na napatunayan ang babalang iyon.
Nang gabing iyon, pauwi na si Marco mula sa himpilan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang mahinang yabag ang narinig niya sa makipot na eskinita, patungo sa kanyang apartment. Paminsan-minsan, isang itim na anino ang dumadaan sa likod ng ulan. Binilisan ni Marco ang kanyang lakad, kumakabog ang kanyang dibdib. Pagdating sa pinto, nagmamadali siyang pumasok at isinara ito ng mahigpit. Ngunit hindi nagtagal, may malakas na katok mula sa labas. Marco, isang malalim na boses ang tumawag. Isang pamilyar na boses. Si Vargas. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga, dahan-dahang umaatras. Ang katok ay naging malakas na paghampas, halos mawasak ang pinto. Ngunit biglang tumigil ang ingay. Katahimikan, tanging tunog lang ng malakas na ulan. Idinikit ni Marco ang kanyang tainga sa pinto. Biglang nabasag ang salamin ng bintana. Isang papel ang inihagis papasok. Nanginginig na kinuha niya ito. Maikli ang nakasulat, kung ikakalat mo ang recording, ang susunod na mawawala ay hindi ikaw, kundi ang mga taong kilala mo. Nabitawan ni Marco ang papel, nanlambot ang kanyang katawan. Alam niyang hindi biro ang banta na ito. Kinabukasan, lalong lumala ang sitwasyon. Si Mang Nestor, na nakakulong, ay natagpo ang walang malay sa kanyang selda. May mga senyales na may nagtangkang patahimikin siya. Inakala ng mga pulis na ito ay tangkang pagpapakamatay. Ngunit sigurado si Marco na may mahabang kamay si Vargas hanggang sa loob ng kulungan. Nagpanik si Marco at pinuntahan si Reyes. Hindi lang ako ang hinahabol ni Vargas, papatayin niya ang sinumang nakakaalam ng kanyang sikreto. Si Nestor ang maaaring susunod na biktima. Seryosong tumingin si Reyes. Alam ko, kaya kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Pero tandaan mo, Marco, ikaw na ang pangunahing target. Huwag kang pumunta kahit saan nang walang kasama. Umiling si Marco. Kung magtatago ako, mananatiling malaya si Vargas. Kailangan ko siyang labanan sa sarili kong paraan. Sa tahimik na gabi, muling umupo si Marco sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang recording, nanginginig ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng i-upload button. Isang click lang at kakalat ito sa buong mundo. Ngunit, muling sumagi sa isip niya ang mukha ni Sol. Ang mga mukha ng iba pang biktima sa pader ni Vargas. At naalala niya ang banta sa papel, ang mga taong kilala mo. Hindi lang sa mga katawan naglalaro si Vargas. Naglalaro siya sa takot. Muling isinara ni Marco ang laptop, tumulo ang kanyang luha. Pakiramdam niya ay nasa isang patibong siya. Ang paglalabas ng ebidensya ay manganganib sa iba, ngunit ang pananahimik ay pagtataksil sa lahat ng biktima. Sa kabilang panig ng syudad, nakatayo si Ilse Vargas sa isang madilim na silid. Ilang malalaking lalaki ang nakaupo sa harap niya, walang ekspresyon ang mga mukha. Tinitigan sila ni Vargas ng matalim. Kailangang manahimik si Marco. Kung hindi, masisira ang lahat ng ating pinaghirapan. Alam ninyo na ang gagawin. Tumango ang isa sa mga lalaki at nagtanong, paano kung makialam ang mga pulis? Ngumiti si Vargas. Hanggang sa anino lang matapang ang mga pulis. May sapat akong tao sa loob para lituhin sila. Ang focus natin ay iisa, si Marco. Nang gabing iyon, nagising si Marco sa tunog ng isang motorsiklong huminto sa harap ng kanyang apartment. Sumilip siya sa siwang ng bintana. 3 lalaki ang bumaba, bawat isa ay may dalang mahabang bagay na itinago sa ilalim ng kanilang jacket. Nagpanik si Marco. Alam niyang ipinadala na ni Vargas ang kanyang mga tauhan. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isang maliit na bag na laging handa na naglalaman ng kanyang mga tala, kamera at laptop. Lumabas siya sa likod bahay, tumakbo ng buong lakas sa ilalim ng ulan. Narinig niya ang mga yabag na humahabol, papalapit ng papalapit. Ang makipot na eskinita ay nagpahirap sa kanya na kumilos ng mabilis. Sa di kalayuan, isang malakas na busina ang narinig. Isang itim na kotse ang biglang huminto. Bumukas ang pinto. Mula sa loob, lumitaw ang mukha ni Major Reyes. Bilis, sakay, Marco. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Marco papasok. Nang sumara ang pinto, agad na pinaharurot ni Reyes ang kotse, iniwan ang mga humahabol. Humihingal si Marco, basang-basa ang kanyang katawan.
Major, halos makuha na nila ako. Diretsong nakatingin si Reyes. Tensyonado ang kanyang mukha. Sinabi ko sa'yo, ikaw ang target. At simula pa lang ito. Hindi titigil si Vargas hanggang sa isa sa inyo ang mamatay. Napalunok si Marco. Tumingin siya sa labas ng bintana. Patuloy ang buhos ng ulan, tila ang buong Cebu ay umiiyak sa ilalim ng anino ng teror na hindi pa nagtatapos. Huminto ang sasakyan ni Marco sa isang safe house ng pulisya. Ang simpleng gusali ay nasa gilid ng syudad, malayo sa ingay ng kalsada. Tiniyak ni Major Reyes na nakalock ang lahat ng pinto bago ipinasok si Marco. Pansamantala, dito ka muna. Ligtas dito. Ako lang at ilang tao ang nakakaalam ng lokasyon, sabi ni Reyes ng may katiyakan. Tumango si Marco, ngunit bakas pa rin ang kanyang pagkabalisa. Major, hindi ako pwedeng magtago lang. Lalong lumalaya si Vargas. Kung maghihintay lang tayo, baka may susunod na biktima. Matagal siyang tinitigan ni Reyes, pagkatapos ay inilapag ang isang brown na folder sa mesa. Mga tala yan ni Nestor. Bago siya mawalan ng malay, ipinagkatiwala niya sa akin. Naglalaman ng mga pangalan, address, at ilang code na hindi niya naipaliwanag. Maingat na binuksan ni Marco ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang maliit na sulat na minadaling isinulat, hindi patay si Soledad. Itinago siya. Huling lokasyon, lumang bodega sa tabi ng ilog. Mabilis na lumingon si Marco kay Reyes. Major, kung totoo to. Buhay pa si Sol. Huminga ng malalim si Reyes. Iyon din ang iniisip ko. Pero maaaring patibong. Alam ni Vargas na matutukso tayong hanapin ang isang biktimang buhay pa. Nang gabi ring iyon, nagplano sila. Nagdala si Reyes ng 2 tauhan na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Dala ni Marco ang laptop na naglalaman ng recording bilang huling sandata. Habang papunta sila sa bodega, muling umambon na para bang hindi tumitigil sa pagtangis ang langit mula nang mabunyag ang kaso. Tahimik ang bodega sa tabi ng ilog. Tuklap na ang pintura at basag ang mga bintana, tila mga matang nakatitig ng walang buhay. Huwag padalos-dalos, bulong ni Reyes habang nagbibigay ng senyas. Dahan-dahan silang pumasok. Amoy kalawang at lumot ang hangin. Itinutok ng flashlight ang mga bakas ng paa na basa pa. Marco, tingnan mo to, sabi ng isang pulis, itinuturo ang isang upuang kahoy sa sulok. May punit na tela na may tuyong dugo. Lumapit si Marco, kumakabog ang dibdib. Ito sigurado ang damit ni Sol. Dinala nga siya dito. Ngunit biglang isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng bakal ang narinig. Ang mga ilaw ay biglang sumindi, nakakasilaw. Mula sa dilim, umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Isi. Vargas. Alam kong darating kayo. Mabilis na lumingon si Marco. Mula sa itaas ng bodega, lumitaw si Vargas na nakaputing coat pa rin. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Marco, matigas talaga ang ulo mo. Binigyan na kita ng pagkakataong manahimik, sabi niya. Itinaas ni Reyes ang kanyang baril. Vargas, sumuko ka o babarilin kita. Tumawa si Vargas. Sa tingin mo, wala akong plano. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Mula sa mga sulok, lumabas ang ilang malalaking lalaki, bawat isa ay may dalang patalim. Doble ang bilang nila kaysa sa maliit na grupo ni Reyes. Sumiklab ang labanan. Lumaban ang mga tauhan ni Reyes, ngunit mahirap ang sitwasyon. Tumakbo si Marco para magtago, naririnig ang mga sigaw at putok sa paligid. Sa gitna ng gulo, nakakita siya ng isang maliit na pinto sa likod. Sinipa niya ito, umaasang makahanap ng daan palabas. Ngunit ang natagpuan niya ay isang madilim na silid na may amoy ng kemikal. Doon, sa isang kamang bakal, nakatali ng kadena ang isang payat na babae. Halos hindi na siya makagalaw. Soledad, nanginginig na sabi ni Marco. Lumingon ang babae at tumango. Tumulo ang luha ni Marco. Ngunit sandali lang ang saya. Mula sa dilim, lumapit si Vargas. Nahanap mo siya. Magaling. Pero sayang, mas mabilis ka lang mamamatay. Umatras si Marco. Bakit mo ginawa to? Biktima lang siya.
Walang tunay na inosente, sabi ni Vargas. Ang mundo ay isang malaking eksperimento. Ang mahihina ay babagsak. Ang malalakas ang mananatili. Si Soledad ay isang specimen lamang. Galit na tinitigan ni Marco si Vargas. Halimaw ka. Halimaw o isang taong mas tapat lang sa inyo. Biglang isang putok ang narinig. Tumama ang bala malapit sa ulo ni Vargas. Si Major Reyes, duguan ang mukha. Marco, ilabas mo si Sol ngayon na. Nagmamadaling kinalaga ni Marco si Sol at binuhat siya. Sinubukan silang habulin ni Vargas, ngunit pinigilan siya ni Reyes. Ngunit pinindot ni Vargas ang isang maliit na buton. Isang tunog ng bomb timer ang narinig. Bilis, labas! May patibong siya, sigaw ni Reyes. Tumakbo si Marco habang buhat si Sol. Mula sa likod, pinipigilan pa rin ni Reyes si Vargas. Ilang segundo lang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gabi. Ang apoy ay umabot sa langit, tinupok ang bodega. Tumilapon si Marco sa lupa. Niyakap niya si Sol, tinitiyak na humihinga pa. Nang lumingon siya, naging dagat ng apoy na ang bodega. Major Reyes, sigaw ni Marco. Ngunit walang sumasagot. Tanging ang tunog ng apoy na lumalamon sa lahat. Tumulo ang luha ni Marco. Hindi niya alam kung nakalabas si Reyes o naipit sa loob kasama si Vargas. Ang malinaw, hindi pa tapos ang labanang ito. Hindi pa tumitila ang malakas na ulan habang hila ni Marco ang kanyang mga paa sa maputik na daan. Masakit pa rin ang kanyang katawan dahil sa pagsabog. Sa kanyang mga bisig, mahinang nakahiga si Soledad. Maikli ang kanyang paghinga, ngunit buhay pa. Paminsan-minsan, mahina siyang umuungol, iminumulat ang mga mata bago muling pumikit, tila nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tinitigan ni Marco ang bodega na ngayon ay mga durog na bato at dagat ng apoy na lamang. Nagsimulang marinig ang sirena ng mga bumbero sa malayo. Ngunit isang bagay ang mas tumama sa kanyang dibdib kaysa sa ingay na iyon, si Major Reyes. Major, sabihin mong ligtas ka. Bulong ni Marco, ang kanyang luha ay humahalo sa ulan. Ngunit walang sagot. Tanging ang liwanag ng apoy na patuloy na dumidila sa langit. Gamit ang natitirang lakas, dinala ni Marco si Soledad patungo sa sasakyan na ipinarada niya malayo sa lugar. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang pinto, at pagkatapos ay inihiga ang babae sa likurang upuan. Huminga siya ng malalim, pinaandar ang makina, at mabilis na nagmaneho pabalik sa safe house. Sa safe house, nilinis ni Marco ang katawan ni Soledad gamit ang basang tuwalya. Binalot niya ng malinis na tela ang mga sugat nito. Kahit hindi siya mediko, ginawa niya ang lahat para mabuhay ang babae. Makalipas ang ilang oras, habang nagsisimula ng sumikat ang araw, iminulat ni Soledad ang kanyang mga mata. Walang laman ang kanyang tingin, bitak-bitak ang mga labi, at halos hindi marinig ang kanyang boses. Hindi siya titigil, bulong niya. Lumapit si Marco, marahang hinawakan ang kanyang kamay. Soledad, ligtas ka na dito. Ako si Marco. Ako ang naglabas sa'yo mula sa bodega. Nakataka si Vargas. Pero mapipigilan natin siya kung magkukwento ka. Matagal siyang tinitigan ng babae. Dahan-dahang tumulo ang luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Narinig ko siyang, si Vargas. May kausap sa telepono. Sabi niya, simula pa lang ang ihawan. May mas malaking proyekto. Naramdaman ni Marco na tumayo ang kanyang balahibo. Anong proyekto? Narinig mo ba ng malinaw? Sinubukang alalahanin ni Soledad, nanigas ang kanyang mukha habang tinitiis ang sakit. Binanggit niya ang isang underground laboratory. Hindi ko alam kung saan. Pero sabi niya, doon. Muling hubugin ang mga tao. Hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kamay nito. Diyos ko! Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Nakaupo siya sa sala, nakatitig sa kanyang laptop na naglalaman pa rin ng recording. Habang inaalala ang pag-amin ni Nestor tungkol kay Vargas, napuno ang kanyang isipan ng mga alaala ni Major Reyes. Nagsisi siya na iniwan niya ito sa sumabog na bodega. Ngunit sa gitna ng kanyang kalituhan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero.
Maingat niyang sinagot. Marco, isang malalim na boses ang narinig, garalgal ngunit pamilyar. Ako to. Natigilan si Marco. Major Reyes. Buhay ka. Mahina ang boses sa kabilang linya, tila nagsasalita mula sa malayo. Nakalabas ako bago ang pagsabog. Pero malubha ang tama ko. Huwag mo muna akong hanapin. Mag-focus ka kay Soledad. Siya ang susi para matunton si Vargas. Babalik ako kapag sapat na ang lakas ko. Bago pa man makapagtanong si Marco, naputol ang tawag. Tinitigan niya ang screen, ay halong ginhawa at pangamba. Ligtas si Major Reyes, ngunit hindi malinaw ang kanyang kalagayan. Ibig sabihin, ang pinakamalaking responsibilidad ay nasa kanyang mga balikat na ngayon. Makalipas ang ilang araw, bahagyang bumuti ang kalagayan ni Soledad. Payat pa rin siya, ngunit nakakaupo na. Ibinili siya ni Marco ng lugaw at gamot. Sa hapagkainan, mahinang nagsalita si Soledad, Marco, may kailangan akong sabihin bago mahuli ang lahat. Mailistahan ng mga pangalan si Vargas. Nakita ko ito nang sandali siyang magpabaya. Ang mga pangalan. Hindi lang mga biyudang tulad ko. May mga mayayaman, negosyante, kahit mga opisyal. Natigilan si Marco. Tinitigan niya ito ng matalim. Anong ibig mong sabihin? Pinupuntirya rin niya ang mga maimpluwensyang tao. Dahan-dahang tumango si Soledad. Sabi niya, sila ang mga hadlang sa bagong kaayusan na gusto niyang itatag. Lahat ay isasakripisyo. Ang mga katawan nila ay gagamitin para sa isang bagay na. Hindi ko, tinakpan niya ang kanyang mukha. Mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Nang gabing iyon, habang tulog na si Soledad, muling binuksan ni Marco ang mga tala ni Nestor. Itinugma niya ang ilang mga code sa mga pahiwatig na ibinigay ni Soledad. Dahan-dahan nabuo ang isang larawan. Ang mga code pala ay mga coordinate ng isang lokasyon sa gilid ng syudad, malapit sa isang matagal ng abandonadong industrial zone. Tinitigan ni Marco ang mapa. Maaaring nandito ang underground laboratory. Ngunit bago niya markahan ang lokasyon, may narinig siyang mga yabag sa labas. Agad niyang pinatay ang laptop at kinuha ang isang bakal na tubo. Marahang yumanig ang pinto. Humanda si Marco. Biglang, isang pamilyar na boses ang narinig. Marco. Ako to. Nanigas si Marco. Boses iyon ni Major Reyes. Ngunit may kakaiba. Masyadong kalmado, masyadong malamig. Nagsimula siyang magduda. Ang nasa labas ba ay si Reyes, o isa na namang patibong ni Easy? Vargas? Nakatayo si Marco sa harap ng pinto, hawak ang bakal na tubo. Muling narinig ang boses mula sa labas, mas matatag ngayon. Marco, bilisan mo. Ako to, si Reyes. Kailangan nating mag-usap. Nais niyang maniwala, ngunit may pumipigil sa kanya. Naalala niya ang boses ni Reyes sa telepono, garalgal, mahina. Ang boses ngayon ay iba, kalmado, patag, halos malamig. Kung ikaw nga yan, Major, sabihin mo ang code na ginagamit natin sa interogasyon. Katahimikan. Pagkatapos, isang patag na sagot. Ang katarungan ay hindi natutulog. Natigilan si Marco. Iyon nga ang code. Ngunit may mali pa rin. Bakit iba ang boses mo? Tumawa ang lalaki sa labas. Sinusubukan ko lang magpakatatag. Huwag ka ng maraming tanong. Buksan mo to o maunahan ka ni Vargas. Sa kabilang silid, nagising si Soledad. Marco, huwag mong buksan, bulong niya. Kilala ko ang boses na iyan. Hindi yan si Reyes, tauhan iyan ni Vargas. Sigurado ka? Tumango si Soledad. Narinig ko siyang ginagaya ang mga boses. Alam nilang kay Reyes ka lang magtitiwala. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Sumigaw siya, kung ikaw si Reyes, magkita tayo sa presinto bukas ng umaga. Ngayon, umalis ka na. Walang sumagot. Tanging mga yabag na papalayo. Ngunit alam ni Marco na hindi talaga umalis ang kung sino man iyon. Nang gabing iyon, binuksan ni Marco ang laptop at muling sinuri ang mga coordinate. Sa satellite map, sa abandonadong industrial zone, may nakita siyang isang bakanting lot na mukhang hindi natural,
tila may malaking gusali na sadyang tinabunan ng lupa. Ito na siguro ang laboratorio, bulong niya. Ngunit bago isara ang laptop, nakita niya ang isang hidden folder, Project Genesis. Binuksan niya ito. Mga larawan ng mga katawan ng tao, mga organ na may code, at mga tala ng eksperimento. Isang litrato ang nagpaduwal sa kanya, isang katawan ng babae na mailabel na Subject 012, Soledad. Mabilis niyang isinara ang laptop. Kung nahuli lang siya ng kaunti, maaaring naging bahagi na si Sol ng eksperimentong ito. Kinabukasan, dinala ni Marco si Soledad sa isang lihim na ospital ng pulisya. Pagkatapos, pumunta siya sa presinto. Ngunit wala si Reyes. Sabi ng mga staff, hindi pa ito bumabalik mula nang sumabog ang bodega. Kung ganoon, sino ang tumawag sa kanya? Sino ang nasa labas ng pinto kagabi? Habang palabas, isang pulis ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na pakete. Sa loob, may isang flash drive at isang papel, masyado ka nang malapit. Tumigil ka, o ipapatikim ko sayo ang huling barbecue ng buhay mo. Naramdaman ni Marco ang panlalamig. Ngunit ang takot ay naging determinasyon. Kung akala ni Vargas ay titigil siya, nagkakamali ito. Nang gabing iyon, isinaksak ni Marco ang flash drive. Isang video ang lumabas. Si Ilchi Vargas, nakatayo sa isang puting silid, sa likod niya ay mga malalaking tubo na may mga katawan ng tao sa loob. Alam kong nakita mo ang mga tala ni Nestor, sabi ni Vargas. At ngayon, alam mo na ang proyekto ko. Pero huwag kang magkakamali. Hindi ka bayani. Isa ka lang maliit na piyesa sa larong ito. Tandaan mo, sa bawat hakbang mo, lagi akong isang hakbang na nauuna. Huminto ang video. Natigilan si Marco. Alam niyang ito na ang pinakamatibay na ebidensya na totoo ang underground laboratory at hindi pa tapos ang labanan. Naging kulay abo ang langit sa Cebu. Nakaupo si Marco sa isang lumang kotse, kasama si Soledad. Hindi ako magtatago, Marco, sabi niya. Ako ang biktima. Kailangan kong makita ang lungga ng demonyong iyon. Pinaandar ni Marco ang makina at nagtungo sila sa abandonadong industrial zone. Huminto sila sa harap ng isang malaking bodega. Mukhang abandonado, ngunit may mga sariwang bakas ng gulong sa lupa. Dahan-dahan silang pumasok. Amoy kemikal ang sumalubong sa kanila. Ang bodega ay panlabas lamang. Sa loob, may isang malaking elevator. Ito na yon, bulong ni Marco. Ang pasukan sa underground laboratory. Bumaba sila. Ang elevator ay bumuka sa isang mahabang puting pasilyo. Sa likod ng mga makakapal na salamin, nakita nila ang isang tanawin na nagpatigil sa kanilang paghinga, mga malalaking tubo na may mga katawan ng tao sa loob, ang ilan ay gumagalaw pa. Diyos ko! Buhay pa sila, bulong ni Marco. Biglang may mga yabag na narinig. Mabilis silang nagtago. Dumaan ang dalawang lalaki na nagtutulak ng trolley na may mga organo. Gusto ni E.C. Vargas ng ulat bago maghating gabi. Handa na ang susunod na subject. Nang makaalis ang mga ito, nagpatuloy sina Marco at Soledad. Nakarating sila sa isang control room na puno ng mga monitor. Sa pangunahing screen, lumitaw ang mukha ni E.C. Vargas. Nakatingin siya sa kamera, tila alam na may nanonood. Ngumiti siya ng malamig. Welcome, Marco. Hinihintay kita. Nanlamig si Marco. Alam ni Vargas na naroon sila. Akala mo ba ikaw ang nanghuli, umalinggaw ang boses ni Vargas? Hindi. Mula sa simula, ako ang nagdala sa iyo sa aking pugad. At dinala mo pabalik sa akin si Soledad. Magaling. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali. Lahat ng ebidensya ay nakuha ko na, sigaw ni Marco. Malapit nang dumating ang mga pulis. Tapos na ang laro mo. Umiling si Vargas. Masyado kang naniniwala sa katarungan, Marco. May mga tao ako sa pulisya, sa gobyerno, sa negosyo. Sa tingin mo, sino ang unang darating? Ang mga pulis o ang mga tauhan ko? Nagbago ang screen, ipinakita ang mga itim na sasakyan na pumapalibot sa bodega. Nandito na sila. Bistado na tayo, umiyak si Soledad. Hindi pa tayo talo, sabi ni Marco.
Ngunit isang malakas na alarma ang umalingaw-ngaw. Ang mga pinto ng bakal ay nagsara, ikinulong sila. "Welcome sa huling pagsubok, Marco," sabi ni Vargas. "Tingnan natin kung gaano kakatagal mabubuhay bago kita gawing isa sa aking mga subject." Patuloy na umalingaw ang alarma sa buong underground laboratory, nagpapahirap sa paghinga. Ang mga kumikislap na pulang ilaw ay tila senyales na tuluyan ng nakasara ang pinto ng impyerno. Huminga ng malalim si Marco habang mas humigpit ang hawak ni Soledad sa kanyang kamay. "Kailangan nating makalabas bago makarating dito ang mga tauhan ni Vargas," bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang mga pader na bakal na ngayon ay nagsisilbing kanilang kulungan. Biglang bumukas ang otomatikong pinto sa dulo ng pasilyo. Mula roon, lumakad si Ilse Vargas. Nakasuot siya ng malinis na puting coat, kahit na ang paligid ay amoy dugo at laman ng tao. Maayos ang kanyang buhok, manipis ang ngiti, at puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. "Marco." "Soledad." Sa wakas, nagkita tayo ng walang hadlang, kalmado niyang sabi, na para bang isa lamang itong ordinaryong pagkikita. Umatras si Soledad, nanginginig. "Demonyo ka. Lahat ng mga biktima. Mga byuda. Ginawa mong sangkap sa eksperimento, pati na rin pagkain." Bumuntong hininga si Vargas, na para bang pagod nang marinig ang mga akusasyon. "Hindi ako demonyo. Isa akong siyentipiko." "Ano ang pinagkaiba ng tao sa mga hayop na kinakain ninyo? Kumakain kayo ng baka, kambing, manok. Bakit hindi tao? Sa katunayan, mas dalisay ang laman ng tao, puno ng enerhiya na maaaring magpahaba ng buhay." Pinigilan ni Marco ang kanyang galit. "Pumatay ka ng dose-dose ng tao, Vargas. Sa tingin mo ba mananatiling kalmado ang mga kumain sa ihawan mo kapag nalaman nila kung ano ang kinain nila?" Ngumisi si Vargas. "Marco, kumain na sila at naadik na. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Kung magbubukas ako ng bagong kainan at aaminin kong laman ng tao ang menu, sigurado akong may pipila pa rin. Ang pagnanasa ng tao ay mas malakas kaysa sa moralidad." Dinukot ni Marco mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na memory card. Itinaas niya ito. "Lahat ng ito ay na-record na. Ang ebidensya ng krimen mo ay lalabas sa publiko. Hindi ka na makapagtatago." Sa unang pagkakataon, nagbago ang mukha ni Vargas. Nawala ang kanyang ngiti, napalitan ng isang malamig na tingin na puno ng banta. Lumakad siya papalapit. "Marco, matigas talaga ang ulo mo. Inalok na kita ng pagkakataong sumali sa akin. Tinanggihan mo at ngayon ninakaw mo ang data ko. Iyan ang huli mong pagkakamali." Sa isang senyas, bumukas ang pinto sa likod ni Vargas. Pumasok ang 4 na lalaking armado. Nakatutok ang kanilang mga baril kina Marco at Soledad. Napasigaw si Soledad. "Marco, mamamatay tayo dito." Niyakap siya ni Marco at bumulong, "Basta't lumabas ang ebidensyang ito, hindi masasayang ang sakripisyo natin." Ngunit biglang isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas, sinundan ng mga putok ng baril. Lumingon si Vargas sa monitor. Ang mga pulis ay sumalakay na sa bodega. Tumingin si Marco sa screen nang may bagong pag-asa. "Nagkamali ka, Vargas. Mas mabilis dumating ang mga pulis." "Tanga," sabi ni Vargas. "Dumating sila dahil pinayagan ko. Akala nila drug den ang masusumpungan nila. Sa oras na makita nila kung ano talaga ang nasa ilalim nito, marami sa kanila ang mananahimik. Nabibili ng pera ang lahat, Marco." Muling umalingaw ang isang pagsabog. Nagsimulang magpanik ang mga tauhan ni Vargas. Nakakita si Marco ng pagkakataon. Sinugod niya ang isang bantay, inagaw ang baril, at pinaputukan ang ilaw sa itaas. Sandaling nagdilim ang silid. Hinila niya si Soledad at tumakbo sila sa isang pasilyo sa gilid. Tumakbo sila, nadaanan ang mga silid na may mga taong nakakulong sa mga tubo. Ang ilan ay buhay pa, kumakatok sa salamin, ang kanilang mga bibig ay gumagalaw ng walang tunog. Humagugol si Soledad. "Marco, tulungan natin sila." Huminto si Marco, tinitigan ang mga katawan ng may sala. Ngunit papalapit na ang mga tauhan ni Vargas. "Wala tayong oras. Kung mamatay tayo dito, walang magbubunyag nito."
Nakarating sila sa pangunahing control room. Nandoon ang lahat ng data, mga eksperimento, listahan ng mga biktima, kahit video ng pagproseso ng karne. Mabilis na kinopya ni Marco ang data sa isa pang memory card. Ngunit bago sila makatakas, sumara ang pinto. Pumasok si Vargas, may hawak na baril. Tama na, Marco. Masyado ka nang nanggulo. Itinutok ni Marco ang baril na nakuha niya. Hentikan mo na to, sigaw ni Soledad. Tinitigan siya ni Vargas. Soledad, dapat sana iparte ka na ng proyekto ko. Ang katawan mo ay perpekto para sa susunod na eksperimento. Sayang at sinira ito ni Marco. Galit na kinalabit ni Marco ang gatilyo, ngunit mas mabilis si Vargas. Isang putok. Tumama ang bala sa balikat ni Marco, bumagsak siya sa sahig. Sumigaw si Soledad at tumakbo papalapit. Lumapit si Vargas, itinutok ang baril sa ulo ni Marco. Ito na ang katapusan mo. Magiging perpektong pagkain ka. Biglang sumabog ang pinto, pinasok ng mga pulis. Ibaba ang sandata, sigaw nila. Nagpaputok si Vargas, tinamaan ang 2 pulis, at tumakbo sa isang madilim na pasilyo. Nawala siya bago mahuli. Pinalibutan ng mga pulis ang silid. Tinulungan ang duguan na si Marco habang pinapakalma si Soledad. Dalhin siya sa ospital, sigaw ng isang opisyal. Bago mawalan ng malay, naibulong ni Marco kay Soledad ang ebidensya. Nasa bulsa ko. Siguraduhin mong malalaman ng mundo. Nang gabing iyon, matagumpay na nakubkob ang laboratorio. Dose-dosenang tubo na may mga katawan ng tao ang natagpuan. Ibinalita ito sa buong bansa. Ihawan, gumamit ng laman ng bise. Edi Biuda, naging biktima. Ngunit nakatakas si Vargas.